Amen. Praise God. Muli po, bigyan mo na isang magandang ngiti ang iyong katabi. Sabihin mo, tunay na mabuti ang Diyos. Ayaw mo sabihan yung katabi mo. Okay po, sa ating pag-aaral, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At natutuwa ako kasi nung nauwi ako ng Hagunoy, ako ay naghalongkat ng mga, may hinahanap akong documents eh. Pero iba yung nakita ko yung itong polo na to, kaya natutuwa ako sa Panginoon dahil nasuot ulit. Okay, so tayo pong muli ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri sa inyong pangalan. Pinupuri namin at tinataas ang inyong kabutihan, Panginoon. Nawa Lord, sa aming kalagitnaan, patuloy na maranasan namin ang iyong salita, Panginoon. Makita namin at maranasan kung gaano kakabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na maunawaan ang iyong mensahe. Mabuksan ang aming puso at isipan ang buhay namin sa iyong salita, Panginoon. Lord, maghari ka po sa aming buhay. Maghari ka sa araw na to, Panginoon. Sa iyo po namin pinagpapasalamat ang lahat-lahat, Panginoon, ang buhay na to sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen, Amen. So ngayon pong umaga na to, tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit hindi siya? Okay? Okay lang yan. Tuloy natin. Sige. So, muli po, ang ating tema ay magpalit ng battery muna. Okay ako yung pangalan ng hugot kasi kaya ito muna lang po. Test. No, yung ano. Pero hindi ako masyado makagalaw. Ay, sige. Kahit para medyo malapit. Yes, praise. Yes, 1, 2. Ayan, medyo okay na. So ngayon po, muli, sabay-sabay nga po natin basahin. Psalm 34 verse 8. 1, 2, 3, go. Oh, taste and see that the Lord is good. Amen? Mabuti ang ating Diyos. Sa taong ito, kung mapapansin nyo, pagdating ng 2026, mas lalong tumitindi ang nangyayari sa paligid. Amen? Mas lalong nagiging magulo ang ating ekonomiya, ang pamahalaan, ang mundo, lahat. Pero sa panahon na nagkakagulo ang mundo, ang mga anak ng Diyos, walang ibang mararanasan kundi kabutihan ng Diyos. Amen? Amen? Biruin mo, sa taong 2026, may bangs na yung katabi mo. Yung may mga walang bangs na yun, nagkakabangs na sa panahon. Try mo din, maraming nainggit kay Tita Tess sa bangs niya. Okay, bangs. Okay, nag-got ako ng FB ako eh. Nakita ko si Tita Ina, naka-bangs. Okay, so, sa Psalm 34 verse 8, ito ay isang magandang panawagan ni David. Panawagan na ang pagtitiwala sa Panginoon, hindi lang isang one-time event. Yung karanasan sa Panginoon, hindi lang ito isang ideya. Hindi lang ito narinig mo, sinabi ng pastor, hindi lang narinig mo, sinabi ng kapatiran. Yung kabutihan ng Diyos ay mararanasan mo personally. At ang pagsabi, ang paanyaya na to ng Panginoon, paanyaya ni David sa atin, na kailangan patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Sa bawat araw, hindi lang sa panahon ng may problema, lumalapit ka sa Panginoon, kundi sa bawat sandali, nandun yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Sa wire nga, sa wire. May ano na po may tama na yung wire natin. Okay? Kaya naman po, sabi nga dito,
mapapansin nyo, maraming mga pugad, karamihan sa pugad, nakaharap sa taas. Amen? Yeah? Bakit kaya ganun? Siyempre, pag nabaligtad yun, malalaglag yung... pero mo, sa panahon ng ulan, katulad ng ibon na to, sa panahon ng isang inahin daw na ibon, pag naramdaman na niya na malapit na umulan, unti-unti na yan babalik sa kanyang pugad. Ganon katindi ang instinct na inilagay ng Diyos sa kanila. Bakit? Ano yun, maliligo lang siya sa ulan? Hindi. Kahit na anong hirap ng dinadaanan niya, kahit na anong lamig, anong basa, anong kulog, pa-sound effects yan. Hindi umaalis yung nanay na to. Bakit? Dahil meron siyang pinoprotektahan. Amen? Dahil meron siyang iniingatan. Ganyan din sa buhay natin. Kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa Panginoon, patuloy mong inuuna ang Diyos sa buhay mo, patuloy ka nagtitiwala sa Kanya, ang buhay natin ganito. Amen? Na kahit gaano man yung mangyaring pagtaas ng mga bilihin, sabi nga dito sa ating Psalm 34, verse 8, Blessed is the one who takes refuge in Him. Maligaya ang tao na sa Kanya ay nangangalong. Di ba? Kahit na anong mangyari, ang buhay mo, maligaya pa rin. Hindi lang si CJ ang ligaya ng buhay ni Beno. Wala daw siyang choice. Ang bawat sa atin merong kaligayahan, hindi dahil sa atin, kundi dahil meron tayong kinakanlungan, meron tayong pinupuntahan, meron tayong nilalapitan, kaya nga, ang buhay mo blessed. Amen? Ang buhay mo maligaya. Kaya naman, kung mapapansin mo, sa panahon na ikaw ay nalulungkot na, okay lang yan, kaya mo na. Ganun talaga. Mic na lang, mic. Okay? 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 Praise. Amen? Ang sabi sa atin ng Psalm 34 verse 8b, Blessed ka kapatid is the one who takes refuge in Him. Maligaya ang tao na sa Kanya'y nangangalong. Amen? Kahit na umuulan yung inakay, hindi niya mararamdaman na umuulan. Bakit? Merong isang inahin na nakapatong sa kanya, nagko-cover sa kanya. Sabi nga dito, yung refuge dito, sa salitang Hebreo means casa. Ibig sabihin, seeking shelter, katulad ng isang ibon na nasa ilalim ng kanyang inahin. Kaya nga dito, kung dumating ng punto na magkaroon ng ibang laman yung puso mo, doon mo maranasan mawawala ito sa buhay natin. Amen? Doon mo maranasan magiging aligaka ka na. Doon mo maranasan magiging malulungkutin ka na. Mahilig ka nang mag-alala. Bakit? Nawala na pala yung Psalm 34 verse 8. Kaya naman, mahalagang maunawaan natin na sa buhay natin, sino ang lagi mong kinakapitan? Sino ang lagi mong pinupuntahan? Kanino ka lubos na nagtitiwala? Amen? Kasi kapag ka ikaw, na-distract na sa mundong ito, darating sa punto, kakantahin mo na yung kanta ng ages. Alam niyo ba yun? Alam mo, sobrang lungkot pa rin yung kanta na yun. Ay, darating ka sa punto, ay sabi, Heto ako, basang-basa sa ulan. Di ba yung problema, kapi-kapila sa'yo? Walang masisilungan. Dito ka nga si Jay, gumagano ko yung Adonis. Gusto nyo makita si Lito na sumasayaw. Walang, di ba, dumating tayo sa punto nang wala yung Diyos sa buhay natin. Yung parang wala kang masilungan, wala kang malapitan. Lahat ng nilapitan mo, tinanggihan ka. Tapos ang sabi pa niya, sana may
luha pa akong luluha. Sagad na sa pag-iyak. Sa worship song, hindi nyo kabisado pagdating ng basang-basa sa ulan. At ang sabi doon sa huli, at nang mabawasan ang aking kalungkutan. Hindi yun yung punto. Pag ito narinig ko kalamay mamaya ang lungkot ng kanta. Ito ay awit lamang na galing sa karanasan ng isang tao na kung saan wala yung Diyos sa buhay niya. Amen? Na kung saan sabi doon, wala na siyang malapitan, wala nang masilungan. Basang-basa sa ulan. Puno ng kalungkutan, puno ng pag-iyak. Pero, ikaw kapatid, eto ka. Amen? Dahil meron ka dito. Amen? Ito yung mahalaga. Kaya naman sa ating pag-aaral, balikan natin yung ating mga natutunan sa buwan ng March. Amen? Yung mga sa katabi mo, congratulations! Graduate ka na ng March. Kasi lilipat na tayo ng April. Amen? Natapos mo, napagtagumpayan mo ang buwan ng Marso dahil sa tulong ng Panginoon. Amen? At ang pasimula, ang magandang natutunan natin sa pasimula ng unang linggo ng March ay understanding God's timing. Pag-unawa sa kapanahunan ng Diyos. Kaya kung mainipin ka, mauunawaan mo, hindi pala pwede. Amen? Meron ba kayong naalala? Bukod sa binuksan niyo ang inyong mga notes? Yeah? Dito, tinuturuan tayo, God is teaching us the value of kahalagahan ng paghihintay. Amen? God is teaching us eternal perspective. God wants us to persist in prayer. Manalangin ka patuloy. God wants us to fully trust in Him. At panghuli, God is refining our Christian character. Naalala niyo, di ba? Amen. At kapag naunawaan mo yung kapanahonan ng Diyos, sa panahon na ikaw dumaan sa problema, dito nagsimula yung ating series sa Psalm 34. Na kung sa panahon ni David na siya'y inuusig, na siya'y hinahanting, na siya'y papatayin. Sabi nga doon sa 1 Samuel, talagang natakot siya kay hari sa Filisteo. Nagkaroon talaga siya ng takot. Pero ano yung binigay niya sa atin na panlunas patungkol sa takot? Okay? May naalala ba kayo dito sa second Sunday? Siyempre. Okay? Number 1, sabi ni David, sa panahon na ikaw ay natatakot, wala kang ibang dapat gawin kundi magpuri sa Diyos sa lahat ng panahon. Amen? Pangalawa, glorify and exalt God's name with the congregation. Magsama ka. Pangatlo, seek God in prayer to quell His fears para mawala yung kanyang takot. Number 4, He will look for God's light to comfort him. Wala ibang magko-comfort sa kanya kundi ang Diyos. At panglima, he will humbly wait for God's protection and deliverance. Pangatlo, living the good life. Kapag nawala yung takot, mauunawaan mo na ang buhay ay maganda. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, ang buhay ay tunay na maganda? Kasing ganda mo. Oh, may pag-aalila kayo doon sa dulo. Nais ang Diyos na mag-enjoy ka sa buhay na yan dahil ang buhay ay regalo. Dahil number 1, we need to love. Love our lives. Love your life. Amen? Dahil pag mahal mo na yung buhay mo, magkakaroon ka ng pagnanais, magkakaroon ka ng desire to see many good days. At pangatlo, dahil pagnanais ka na, ito, iingatan mo to. Yung pagsasabi ng kasinungalingan at pagsasabi ng hindi maganda, iingatan mo to. Dahil may balik yan sa atin. Amen? At number 4, turn away from evil and do good. Kailangan magpatuloy kang gumawa ng mabuti.
Hindi pwede nakatunganga ka na lang parang suwan na bumagsak yung prutas sa kanya. Kailangan magpatuloy kang gumawa ng mabuti at doon tayo minsan nagkakaproblema. Amen? Okay na to, pwede na to, gagawin ko na yung gusto ko. Ang ending, ikaw lang nagsasuffer. At panglima, seek peace and pursue it. Lagi natin hanapin yung kapayapaan. Hindi lahat ng laban dapat patulan. Tanungin mo yung katabi mo, mapagpatuloy ka ba? Buti alam si Lito, alam na alam yan kung paano hahanapin ang kapayapaan. Hindi siya pwedeng tumapat. Pag tumapat siya at hindi, talo pa rin siya. Pero ngayon ay iba na, no? Mag-amen ka. At pang-apat, last Sunday. Siguro naman may naalala na without looking at your notes. Napakasarap maunawaan. Hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay. May isang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Amen? Dahil number one, God takes special notice of the righteous. Kahit isa man lang, yung malalaki sa pointers. Yung mga nagtuturo, nagkakaroon ng rema. God takes special notice of the righteous. Number two, God watches with tender concern. Alam ng Diyos ng lahat ng detalye sa buhay natin, nakikita niya tayo. Number three, God. Yun lang pinakamadali pag nalimutan niya pa. God hears prayers. Number four, God gives comfort to the broken-hearted and crushed in spirit. Alam niyo, napakaganda ng verse doon. 18, kung di po ako nagkakamali, Ang sabi doon, malapit ang Diyos sa mga sugatan ang puso. Kaya sa panahon na hirap ang puso mo, alalahanin mo, mahal ka ng Diyos. At number 5, may magandang pangako ang Diyos. God promise deliverance from all troubles. May magandang pangako ang Diyos na malalagpasan mo anuman yung sitwasyon mo dahil isa kang mananagumpay. Overcomer ka. Amen? At dahil doon, nagtagal na ako at may sumisilip. Okay. Pagpatuloy po natin sa huling bahagi ng Psalm 34:20 hanggang 22. Ang sabi po dito sa 22, the Lord will rescue His servants. No one who takes refuge in Him will be condemned. Sa Tagalog, tinutubos ng Panginoon ang buhay ng mga lingkod niya. Walang haatulan sa sinumang nanganganlong sa Kanya. Kaya ang mahalaga, ang buhay natin, nanganganlong palagi sa Panginoon. Katulad nung naalala niyo si David sa si Goliath. Naghahanap. Okay? Naalala nyo, sa panahon ni David at ni Goliath, ang sobrang laki. Ni Goliath, amen? Pero hindi siya nagpasindak sa laki ni Goliath. Sabi nga, the giant in front of you is never bigger than the God inside of you. Amen? Ang higanteng mas malaki sa iyo ay hindi kailanman malalakihan ang Diyos na nasa sa iyo. Gaano man kalaki ang presyo ng gasolina, tandaan nyo, ang Diyos natin mas malaki. Amen? Kaya ang topic natin po ngayong umaga na to, paano ba natin mas lalo pang mararanasan ang kabutihan ng Diyos? Taste and see God. God is our refuge. Nasapin at tingnan ng Diyos, ang Diyos ay ating kanlungan. Siya ang ating muog, siya yung matibay na sandigan. Na kailanman hindi tayo iiwan, ipababayaan. Kaya sa bawat sandali, mahalaga, sa buhay natin, lagi nating binibigkas, God is my refuge. Ang Diyos ang aking kanlungan. Ang Diyos ang aking matibay na sandigan. Amen?
Sa panahon na may bumabagabag sa'yo, lagi mong paalahan ang iyong sarili. Ang Diyos ang aking kanlungan. Ang Diyos ang aking matibay na sandigan. Bakit? Hindi ibig sabihin wala ng problema. Hindi ibig sabihin walang bagyo. Pero ibig sabihin, kapag dinideklara mo na ang Diyos ang iyong kanlungan, hawak ka ng Diyos sa kalagitnaan ng bagyo. Sagot ka ni Lord. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, sagot ka ni Lord. Ano man yung problemang dinadaanan mo ngayon, sagot ka ng Diyos. Kaya lagi mong paalahanan ang iyong sarili. Layo kay Lord, wala tayong magagawa. Walang magandang mangyayari sa buhay natin. Amen? Kaya wala tayong ibang dapat gawin, kundi patuloy na lumapit sa Panginoon at magtiwala. Sabi nga po dito, ang pag-aaralan natin ay Psalm 34:20-22, at ilalapat din po natin dyan yung Psalm 91. Okay? Dalawang chapter, dalawang verse, makikita natin na hindi sila nagko-contradict, kundi nagkakaisa sila dahil isa lang ang may akda ng Biblia. Amen? Na hindi naman nabanggit kung sino yung may akda ng Psalm 91. Pero maraming theologian nagsasabi na si David din ang nagsulat nito. Amen? So, naalala ko tuloy, sa mga pag-aaralan po natin ngayon, pwede kayong mag-mind. Pwede kayong mag-mind. Hindi lang si Sister May ang nagpapamind dito. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, ang leading sa akin, ang mga verses na to, nilagay natin sa ating mga puso. Dahil babaunin natin ito pagdating sa mga harapin natin sa isang linggong dadaanan natin. Amen? Kaya nga yung naisip natin, yung mind, galing to sa Kristiyanong pananaw eh. It is a power of declaration na pag sinabi mo, Amen, katulad to ng mind, na pag nag-Amen ka, ibig sabihin, Lord, nag-a-agree ako, Lord, nawa mangyari din sa akin to, Lord, nakikisang-ayon ako sa kalooban mo sa akin. Amen? Kaya marami tayong babasahin, pero sa sandaling ito, huwag kayong pumayag na wala kayong mamamain ngayong araw na ito. Amen? I-claim nyo yung magandang mga salita ng Diyos sa buhay nyo. Kaya ang sabi dito, sa Psalm 91 verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan. Kaya mahalaga pala, yung binabanggit mo, imbis na puro problema, ang banggitin mo bawat araw, Lord, ikaw ang muog ko. Ikaw ang sandigan ko. Ikaw lamang ang aking pagkakatiwalaan. Ang aking Diyos na siyang pinagtitiwalaan. Hindi tayo nabuhay para tinawag ng Diyos para mag-alala. Mangamba lamang, matakot. Tinawag ka ng Diyos para magtiwala sa Kanya. Amen? At doon, mas lalong may enjoy ang buhay. So ngayon, pagpatuloy po natin, himay-himayin natin ang Psalm 34 verses 20 hanggang 22. Sa una, sa verse 20, He protects all His bones. Not one of them will be broken. Sa Tagalog, lahat nitong mga buto ay iniingatan niya. Sa mga iyon ay hindi nababali ni isa. Anong pinapakita sa atin ng Panginoon? Marupok na ba yung buto mo? Bukod kay Pastor Rosie. Ibig sabihin, yung buto na mahalagang bahagi ng katawan natin, iingatan lahat ng bahagi ng Diyos sa buhay natin. Amen? At yung kaloob-looban mo, yung inner strength mo, hindi ka kailanman mawawala ng pag-asa sa buhay mo. Amen? Remember, nung time ni Jesus, ang Psalm 34:20 ay kinoconnecta din sa isa sa propesiya patungkol sa Panginoong Jesus. Matindi ba yung naranasan ng Panginoong Jesus? Sobrang tindi. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ni isang buto niya hindi mababalian. Naganap ba yun? Amen. Amen. Ganon katapat ang Diyos sa kanyang salita. Kaya number one, katulad na sinasabi
inaawit ni Haring David, tayo ay mga mulawin. Hindi. Number one, God gives us divine protection. Binibigyan tayo ng Diyos ng banal na proteksyon. Binibigyan tayo ng Diyos ng kanyang pagkilos, pakikialam at pagkapangyarihan na nag-iingat sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Bilhin mo, dalawa yung naghahunting kay Haring David, dalawa yung gusto pumatay sa kanya. Magkabila, kakampi niya, kalaban niya. Pero at the end, hindi nila nasaktan man lamang si David. Amen? Kaya ang Diyos natin nagbibigay sa atin ng patuloy na proteksyon at pag-iingat. Sino dito yung nakapag-testimony na sa Panginoon? Sa gawain. Lahat naman siguro tayo. Amen? Yung testimony natin, iyon yung nakita natin, naranasan natin. Pero isipin nyo, ano kaya yung mga bagay na hindi natin alam na pinrotektahan tayo ng Panginoon? Marami siguro, amen? Marami tayong hindi alam na iningatan tayo ng Diyos. Marami tayong hindi alam na nandun yung gabay ng Panginoon. Kaya nga minsan, mahalagang maunawaan natin, sa bawat araw, punuin mo yung buhay mo ng pasasalamat. Nung minsan, nagkasakit si Yana, Wednesday, Thursday, hindi ako nagkakamali. So nakita ng kanyang ama na mayroong benda si Yana. Ngayong bata na to, matagal na niyang request yung laruan na Gabi. Kung familiar kayo kay Gabi. Kahit wala pang sweldo yung kanyang ama, bumili ito sa department store para may maiuwi sa kanyang anak. Dahil nahabag yung puso niya. Tapos, sakto na yun, nung dumating si Benok, binigay yung regalo. Tuwang-tuwa si Yana. Tapos, nung ako yung nagtitingin sa cellphone, meron ako isang nakita. Sa labas ng McDo, merong mag-ama din. Nakaupo lang sa labas. Tapos, meron silang parang paper bag. Tapos, yung paper bag na yun, ang sinasabi ng tatay, meron akong uwi para sa'yo. Meron akong regalo para sa'yo. Malamang hindi yun McDo. Bakit? Nasa labas sila eh. Pero alam niyo yung reaction ng mag-ama na yun? Tuwang-tuwa sila. Anong punto? May mga bagay sa buhay natin na akala natin simple lang. Pero hindi natin alam. Yan ay napakalaking biyaya natin sa Diyos. Amen? Yung kakayahang kumain, sino ito masiglang kumain? Di ba? Darating sa punto, kahit anong gusto mong sigla, hindi ka na makakain. Sa panahon na kaya mo pang magtaas ng iyong kamay, darating sa punto, hindi mo ito matataas ng matagal. Amen? Sa panahon na kaya mong maglakad para sa Panginoon, para pumunta ng gawain. Minsan nagreklamo ka pa, init naman. Tagal naman ang gawain. Pero sa panahon, darating yung punto, mahihirapan ka ng maglakad. Kaya sa bawat sandali ng buhay natin, wala pala ibang pinakamasarap, kundi punuin mo yung buhay mo ng pasasalamat, imbes na pagreklamo. Amen? Na masarap mabuhay, kahit malamig. Kailangan itaas yung ating masarap mabuhay, dahil may mabait kang asawa. Amen ka, Rosal. Kaya minsan marami tayong hinahanap sa buhay natin, pero tandaan nyo, maraming pagpapalang binigay ang Diyos sa buhay natin. Marami siyang binigay. At minsan, Lord, bakit ba wala pa to? Sabi nga ni Kevin kanina, Lord, gusto ko nang magtrabaho. Maraming panahon na hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin natin dahil pinoprotektahan ka niya. Amen? Maraming panahon na sabi ni Lord, no. Bakit? Hindi natin ikabubuti. Kasama yon
sa proteksyon ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Sabi nga sa Psalm 91 verse 1, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Dito pala kinuha yung lyrics ng lilim. Kaya po ako may ganito kasi yung mga lyrics ng kanta, hindi ko maalala. Naguguluhan ako pagka nandito na. Di ba? Sabi dyan, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan. Ibig sabihin, pinipili mo lumapit sa Panginoon. Pinipili mo magtiwala sa Kanya. Pinipili mo tumawag sa Kanya. Kahit na anumang sitwasyon, ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Anong sabi ng awit? Mananatili sa iyo. Anong gagawin mo? At sasambahin ka sa dakong lilim, mananatili nang masumpungan ka sa dakong lilim. Sarap mabuhay sa Panginoon. Dahil ano mangyayari? Ang sabi po dito sa verses 4 to 7, sa Tagalog ko na lang po babasahin na. Kapag ikaw ay nanahan sa lilim ng Diyos, Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Amen? Ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan. Meron pa bang takot sa gabi? Na-overcome na daw po niya. Hindi lang pwedeng mag-isa siya, kailangan may kasama siya. Ni ang pana na nagliliparan kapag araw, ni ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman. Di ba sa panahon natin ngayon, meron pang bagong variant yung COVID. Meron pang sikada na variant. Dito yung sumisikat na gano'n, ha? Yun yung bago. Merong bagong virus, may bagong variant. Pero ang sabi dito, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Ano makikita natin dito? Kahit gabi man yan, kahit araw man yan, kahit tanghali man yan. Anong sabi sa verse 7? Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000. Pero sabi natin, lakasan ka natin to. Ngunit, ito'y hindi lalapit sa iyo. Amen? Gaano man katindi ang sakuna. Ngunit, tandaan natin, ito'y hindi lalapit sa iyo. Amen? Dahil meron tayong banal na proteksyon ng Diyos. Sa pangalawa, sa pagpapatuloy, sa verse 21, evil will slay the wicked. Focus tayo dun sa unang bahagi. Sa Tagalog, ang masama ay papatayin ng kasamaan. Bilhin mo, kailan nga yun, Sister May? Isang kabataan, grade 12, graduating na, nasaksak, dyan sa Kaingin Elementary School. Patay na siya na. Kabataan pa lang. Pero sa murang edad, ang pumatay sa kanya, kaklase ang kasama, mismong sumaksak. Kaklase ni Moa yung mismong sumaksak. Grade 10 si Moa na. Pero sa paligid natin, ang dami nangyayari. Pero ang sabi ng Diyos sa number 2, na kapag ang Diyos ang iyong matibay na sandigan, siya ay katulad ng ganito. God shields us from evildoers. Iniingatan tayo ng Diyos sa mga gumagawa ng masama. Marami mang magpaplano ng masama sa atin. Marami, alam natin, pero mas marami hindi natin alam. Ang masarap, kasama natin ang Diyos. Amen? Na hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Palibutan man tayo ng kasamaan, pero ang Diyos natin ang magsisilbing baluti sa mga tao na nagnanais na hindi maganda sa atin.
Kaya, lagi po nating alalahanin, napakahalaga ng panalangin para sa pamilya. Never forget to cover your family with prayers. Amen? Never forget. Mahalaga yung pananalangin sa inyong mga anak, sa tahanan, sa business. Siyempre, damay nyo na yung mga lingkod ng Diyos. Amen? Panalangin natin ang isa't isa. I-cover natin. Ang daming pwede mangyari sa labas. Pero kung yun ang pagtutuunan mo, pupuno kaya ng alalahanin. Pero kung maaalala mo na iniingatan tayo ng Diyos, hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo. Kaya hindi ka dapat tumigil sa pananalangin. Amen? Umaga pa lamang, bakuran mo ng panalangin ang iyong pamilya. Kahit ang iyong sarili. Huwag kang masyadong makampante. Lagi kang humingi ng tulong sa Panginoon. Dahil sabi sa Psalm 91 verse 3, surely, He will save you. Sabi nga dyan, sapagkat ililigtas ka niya sa bitag ng maninilo at sa nakamamatay na salot. Di ba yung bitag, hindi mo naman nakikita yan eh. Hindi mo papapansin. Ganyan yung ginagawa ng kaaway. Minsan yung simpleng chat ng kaibigan, sama ka sa amin. Wala na. Hindi ka naging mapagbantay. Ganyan yung plano ng kaaway sa atin. Wala siyang ibang nais kundi libangin tayo. Pero ganun pa man, sabi dito, nililigtas tayo ng Diyos sa anumang bitag. Amen? Sa anumang nais na gawa ng kaaway. At sa pangatlo, doon naman tayo sa pangalawang bahagi. The foes of the righteous will be condemned. Biriin nyo, masarap mabuhay sa Panginoon dahil number 2, iniingatan ka palagi ng Diyos. Amen? Diba? Bata ka man, may edad ka man, anumang sitwasyon mo sa buhay, anumang estado mo, iniingatan tayo ng Diyos. At ang sabi dito sa Tagalog, ang mga napupuot sa matuwid ay hahatulan. Na pinapakita sa atin ng Diyos na yung mga may planong masama sa mga matutuwid, hindi ibig sabihin, hindi ito hahayaan ng Diyos. Hindi ito papalampasin ng Diyos. Dahil sa number 3, makikita natin na God ensures justice for the righteous. Tinitiyak ng Diyos ang hustisya para sa matuwid. Minsan nga sinasabi ko sa mga kabataan, bilang paghahanda, sabi ko sa kanila, ang buhay ay hindi patas. Life is unfair. Tama ba? Amen? Na kahit anong gawin mo, makakaranas ka ng hindi maganda sa labas, sa buhay na to. Pero ganun pa man, ang sabi sa atin ng Panginoon, kapag ikaw ay nanatili sa kanyang hawak, tinitiyak ng Diyos na ang hustisya ay para sa matuwid. Makikita natin na may sigurado, may kasiguraduhan sa hustisya ng Diyos. Amen? At mayroon tamang kapanahunan ang lahat ng bagay. Huwag mo isipin na, bakit sila nananagana kahit mali ginagawa nila. Yung mga nandadaya, minsan, may mga punto ng buhay ko na natatempa ko na mandaya, manloko, pwede na yan, okay lang yan. Pero nakukonvict pa rin yung puso ko. Kahit simpleng bagay, hindi pa rin tama yun. Yung mga nanloloko, nandadaya, nanlalamang, aanihin nila yung bunga nila. Amen? Pero yung mga taong nanatiling tapat at naglilingkod sa Panginoon, matitikman din ninyo yung bunga ng buhay na sumusunod sa Panginoon. Amen? May bunga ang lahat ng ito. Di ba sa panahon natin ngayon, number lang ng cellphone ang ibigay mo sa isang tao. Delikado ka na. Di ba? Konting details lang makuha nila. Pwede nilang ma-access yung account mo. Na para bang
Ang hirap magtiwala sa panahon ngayon. Pero dahil sa ating Panginoon, nandun yung pag-iingat, nandun yung proteksyon, nandun yung kasiguraduhan na meron mang gumawa ng hindi maganda sa atin. Meron silang kaparusahan mula sa Panginoon. Hindi dahil nais nating maparusahan sila, kundi ganon ang batas ng ating Diyos. Kaya nga sabi dito, sa Psalm 91 verse 8, you will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Ito yung masarap. Mamamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mata at iyong makikita ang parusa sa masama. Ibig sabihin, sa buhay natin, makikita natin na ang Diyos patas. Amen? May mga tao na ayaw lumapit sa Panginoon, makikita natin kung paano magdusa ang buhay nila. Pero ganun pa man, hindi ibig sabihin mararanasan din natin yun. Dahil patas ang Diyos sa buhay natin. Amen? Patas ang Diyos. Patas ang Diyos sa buhay natin. Makikita mo lang, halimbawa, sa panahon natin ngayon, lahat tumataas. Lahat ng halaga tumataas. Sino dito nakapagreklamo na sa pagtaas ng mga bilihin, sa pagtaas ng presyo? Pero, tandaan natin, sabi nga nito, kapag si Jesus, ang Diyos, ang iyong matibay na sandigan, ito, walang ibang sasabihin kundi pagpupuri sa Panginoon. Amen? Sabi dito, makikita ang parusa sa masama. Sino dito naniniwala sa karma bago ka lumipat? Ang isang Kristiyano ba dapat maniwala sa karma? Yes or no? Anong tingin nyo? Minsan binabanggit pa natin, may karma yan. May good karma naman, may bad karma. Hindi ako maalam sa karma, pero sa konting pag-research ko, ang karma kasi ay paniniwala ng mga Hindu at ng mga Buddhist na iba sa paniniwala natin. Naniniwala tayo na kung anong itinanim mo, aanihin mo. Amen? Ganon din ba yung karma? Hindi. Dahil ang paniniwala ng karma sa kabuuan, sabi nga doon, yung energy na inilalabas mo sa buhay mo, ito rin yung mangyayari sa buhay mo. Halimbawa, kung positibo yung energy inilalabas mo, positibo din yung mangyayari sa buhay mo. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng maganda, maganda rin mangyayari sa'yo. Pero bakit hindi siya naayon sa salita ng Diyos? Dahil doon sa good karma at bad karma, walang puwang ang Diyos. Amen? Na mapupunta ka sa langit dahil gumawa ka ng mabuti. Mapupunta ka sa impyerno dahil naging masama ka. Ganun ba yung pamantayan ng salita ng Diyos? Hindi. Dahil kung totoo yun, lahat tayo araw-araw nakakaranas ng hindi maganda. Bakit? Patuloy tayo nagkakamali sa harapan ng Diyos. Amen? At ang Panginoong Jesus, nagkamali ba siya? Nagkasala ba siya? Pero ganun yung pinagdusahan niya. Bakit? Ginawa niya yon para sa atin. Kaya ang karma ay paniniwala na ang lahat ng bagay nakadepende sa gawa mo. Pero madalas, masarap kay Lord. Bakit? Dahil madalas, sablay tayo, pero dahil sa grasya ng Diyos, pumapasa tayo. Amen? At ang karma, naniniwala na ang buhay na to may reincarnation. Diba? Ibig sabihin, pag daw namatay ka, pwede kang mabuhay na kung maganda yung ginawa mo, pwede kang maging magandang hayop o kaya tao ulit. Pero kapag kapangit yung ginawa mo sa buhay mo, sa reincarnation, pwede kang maging ipis, pwede kang maging daga, pwede kang maging butterfly. Imagine kung gumagana yung karma sa buhay natin. Baka puro ipis na lang yung nangyayari sa buhay natin. Baka ang dami ng ipis, ang dami ng daga. Bakit? Hindi natin deserve. Hindi natin kayang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero dahil kay Kristo,
nagagawa natin maging matuwid. Amen? At pangapat, sa verse 22 na po tayo tumungo. The Lord will rescue His servants. Sa unang bahagi lang po muna ulit tayo. Sa Tagalog, sabay-sabay nga po natin basahin. Amen. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Mahalaga po ito. Sa Bisaya, pag sinabing lingkod, nakaupo. Lingkod ka. Kung di ako nagkakamali. Pero sa atin, sa mga Tagalog, pag sinabing lingkod, ibig sabihin, ang buhay mo, ibinibigay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya kahit anong mangyari sa iyo, ililigtas ka niya. Amen? Ibig sabihin, sagot ka ng Diyos. Sagot ka ni Lord. Kaya masarap maglingkod sa Panginoon eh. Dahil kahit anong mangyari, lagi mong maaalala na ang Diyos natin hindi malayo. Amen? Malapit ang Diyos natin. Kaya sa number 4, ang tao na nagtitiwala sa Panginoon, God rescues us from dangers. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa mga panganib. Amen? Ang daming panganib sa buhay na to, pero ang Diyos ang nagliligtas sa atin. Katulad ng tupa na to, ang tupa may panahon na matigas ang ulo. May panahon na humihiwalay, ginagawa niya yung gusto niya. Ang ending, siya ay napapahamak. Pero andun yung pastol para siya ay iligtas. Sa panahon natin, kailan tayo naging matigas ang ulo sa Panginoon? Kailan tayo gumagawa ng diskarte sa sarili natin na hindi kinukonsulta sa Diyos? Madalas. Pero mapalad tayo sa Panginoon dahil sa panahon ng panganib. Sa panahon na tayo mailagay sa alanganin, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan sa buhay natin. Amen? Kaya ang buhay mo ay huwag mong punuin ng pag-aalala. Ang buhay mo, huwag mong punuin ng pangangamba. Lord, paano na bukas? Lahat nagtaasan, ako na lang hindi tumaas, Lord. Pero lagi mong tingnan, higit na mataas ang ating Diyos. Amen? Kaya ang sabi sa Psalm, ano yung kalapat na version nito? So 9:10, if you say the Lord is my refuge and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent. Sa Tagalog, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasan bilang iyong tahanan. Walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo. Ang bahay mo, ang business mo, basta ikaw ay lubusang nagtiwala sa Panginoon, sinurrender mo sa Kanya lahat, pinili mo na gawin kung anong kalugod-lugod sa Kanya, ang nais niya, mararanasan natin yung verse 10. Amen? Walang anumang parusa, sakit, peste, ang lalapit sa tolda natin. At panghuli, dito na po tayo magtatapos. No one who takes refuge in Him will be condemned. Sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. Kaya ang tanong, sanay ba tayo magpasakop sa Diyos? Ilang percent? 50, 100, 70, 90? Diba? Halimbawa, sa pera, lahat ba dito ay nagtatites o nagbibigay ng kaloob sa Panginoon? Halimbawa, Lord, sakto lang saka ka na lang, saka na akong bibigay sa'yo. Lord, kapos Nagpapasahod ka ba sa Diyos pagka ganon? Hindi. Amen? Sa pagsunod.
O, halimbawa, 100%. Sino ito, ilang percent nagpapasakop sa Panginoon? Halimbawa, nagbabasa ka ba ng Bible every day? Okay, next topic na lang tayo. Nais ng Diyos magpasakop ka. Dahil wala siyang ibang nais, kundi ingatan ang buhay mo. Ibig sabihin, lahat ng biyaya, lahat ng maganda, paparanas niya sa'yo. Kaya lang minsan, matigas ang, tapos minsan tinata. Dahil sa number 5, God offers us refuge. Ang Diyos ay naghahalok sa atin ng kanlungan. Nais ng Diyos, lagi tayo nasa piling niya. Bakit? Sa piling niya, may kaligtasan. Sa piling niya, may kapayapaan. Sa piling niya, may kagalakan. Sa piling niya, may kapagasahan. Kaya walang ibang nais ng Diyos, kundi lagi kang malapit sa piling niya. Amen? Pero kapag naiba na yung priority ng puso na to, doon na delikado. Halimbawa, mas hinabol mo ang pera kaysa sa Diyos. Mas hinabol mo ang pera kaysa sa gawain ng Diyos. Mas hinabol mo yung gusto mo kaysa sa gawain ng Diyos. Delikado na. Mahirap. Amen? Kasi, hindi na siya yung kanlungan. Iba na yung nakatingin. Okay? At dahil dyan, nagaring yung cellphone. Sabi dito sa Psalm 91, verses 11 to 13. Sa Tagalog ko na lang po babasahin ha. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Diba yung guardian angels mo? Hindi tutulog-tulog. Aktibo sa iyo. Upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Ibig sabihin lahat ng gagawin mo tagumpay. Amen? Sabi sa verse 12, sa kanilang mga kamay ay dadalhin ka nila. Baka sa isang bato'y matisod ang iyong paa. So iniingatan ka ng Diyos na hindi ka matisod. Iyong tatapakan ang leon at ang ulupong. Kaya ba natin yon? Pusa nga lang, pag katapakan ka na, kalmot ka na, turo ka na agad. Pero sabi ito, tatapakan mo ang iyong paa, ang ahas ang batang leon. Nagsisimbolo to ng panganib at lakas. Pero kahit anuman yung iharap ng mundo, higit ka sa kanila. Dahil iniingatan tayo ng Diyos. Amen? Kaya, kahit anumang mabasa niyo sa Facebook, bantayan niyo to. Amen? Huwag na huwag kayong po-focus sa problema. Isang lagi ang tingin sa taas. Lord, kasama kita. Amen? Turuan mo ako at magpapasakop ako sa iyo. So dito po, sa 5 na to, recap na natin ang ating pinag-aralan. Muli, laging paalalahan ng iyong sarili. At bibigkasin sa iyong tahanan, sa iyong business, sa iyong buhay. Lord, ikaw ang aking matibay na sandigan. Ikaw ang aking kanlungan. Hindi ako, hindi yung galing ko, hindi yung talino ko, ikaw lamang, O Diyos. Amen? Pagkat ang Diyos ang ating kanlungan, mararanasan natin yung una, banal na proteksyon ng Panginoon. Kung gaano niya tayo poprotektahan. Kung gaano niya tayo aalagaan. Dahil sa number 2, iingatan niya tayo mula sa mga gumagawa ng masama. Amen? Siya yung shield natin. Siya yung kalasag natin. Di ba ang magulang ngayon? Kahit anong gawin mong pagbabantay, sino mag-agree sa akin? Kahit anong gawin mong pagbabantay, nakakalusot pa rin. Di ba? Si RA lang eh. Nakakatakas pa rin. Kaya sa mga nagpapalaki pa lang ng mga bata, babara nyo na sa panalangin. Ano ba, pag nag-aral na si Yana, baka kaya madalas mapatawag to ng teacher. Tita B, Lola, Mami B, tawag ka daw ng principal. With honors kasi. O, di ba? Tapos, kaklase pa niya si Jessie. Ay, kasama sa school. Schoolmate. Siyempre, nandun sila, nag-share. Kasama si Gab-Gab. Madalas umiiyak, nabubuli.
Tagapagtanggol ni Gabgab si Jessie at sa si Yana. Dahil sa number 3, ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Amen? Tinitiyak ng Diyos ang hustisya para sa matuwid. Dahil sa pangapat, napunta man tayo sa panganib, nililigtas ka niya. Halimbawa, nagkaroon ka ng maling desisyon, pag lumapit ka sa Panginoon, nakinig ka sa instruction niya, nililigtas ka niya. Mararanasan mo yung pagliligtas ng Panginoon. Pero kung namali ka na, tapos nagmatigas ka pa ulit, mahihirapan ka, kapatid. Amen? At number 5, God offers. Di ba? Ito yung pinakamagandang offering sa buhay mo, pinakamagandang alok, pinakamagandang kakatok sa buhay mo, yung pag-aalok ng Diyos sa buhay mo, na siya ang iyong kanlungan. Ipagkatiwala mo sa Kanya, kapatid. Dahil katulad ng buhay natin, sa panahon ng mga problema, may mga dinadaan ng sitwasyon, may dinadaan ng mga problema. Ganito yung buhay natin. Kailangan may ganito ka. Ang mundo hindi ka makakaligtas sa ulan, kahit anong mangyari. Kunwari lang po. Kunwari lang. Di sanay makiride sila nito. Simbolismo ng buhay, kabi-kabila ang problema. Amen? Kabi-kabila ang sitwasyon. Pero kailangan, meron ka nito. Kung paanong binuksan ko yung payong na to, ibig sabihin, magbigay ka rin ng oras para sa Panginoon. Amen? Magbigay ka ng oras para manalangin, magbigay ka ng oras para magbasa ng salita ng Diyos, magbigay ka ng oras para kay Lord. Katagpuin siya bawat araw. Dahil kung magpapadala ka lamang sa mga schedule mo, walang mangyayari. Lagi kang kapos, laging gipit sa oras. Kung kailangan mong gumising ng maaga, bigyan mo ng oras ang Diyos. Amen? Kung kailangan mong magpuyat sa panalangin, sa pagbabasa ng Bible, bigyan mo ng oras ang Diyos. Dahil sa panahon na umuulan ng mundo, ng kabi-kabilang problema, sitwasyon, ang buhay mo, protektado. Amen? Ang buhay mo, saan ka man magpunta, dala-dala mo ang pag-iingat ng Diyos. Ano man yung mangyari sa buhay na ito, sa mga anak mo, dala-dala mo yung pag-iingat ng Panginoon. Amen? Kaya ang bawat araw, may pagpipili. Piliin mo palagi na sumunod sa Panginoon. Amen? Dahil ang panghuli, ano pa magtatapos? Iiwanan ko po ito sa inyo ang Psalm 91 verses 14 to 15. Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him, for He acknowledges my name. He will call on me, and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him. Itong panghuli po na to, huwag nyo hayaan na hindi nyo ma-mind sa buhay nyo. Ilagay nyo sa puso nyo. Sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya. Amen? Iligtas tayo ng Diyos. Iingatan ko siya, iingatan tayo ng Diyos sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Ibig sabihin, sanay kang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisaan. Sasagapin ko siya at pararangalan ko siya. Amen? Kaya sa buhay natin, wag nating kalimutan na ang buhay ay masaya kapag kasama natin ang Diyos. Ngunit, mapupuno ng kalungkutan kapag tayo ay nalalayo sa Panginoon. Amen? Kaya, sa sandali pong ito, check your heart. Anong laman ng puso mo? Si Lord pa ba yung hari dyan? Si Lord pa ba yung matibay mong sandigan? O sa iba ka na nakafocus sa buhay na to? Sa tao ka na ba nakafocus? Sa pera, sa trabaho, sa business? Ano man ang mangyari, sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Amen? Ayaw ng Diyos, mag-alala ka, kapatid. Ayaw ng Diyos,
mapuno ka ng kabalisahan, kapatid. Ayaw ng Diyos, mapuno ka ng pangamba, kapatid. Nais ng Diyos, magtiwala ka lamang sa Kanya. Amen? Kaya kung may bumabagabag sa inyo, sa sandaling ito, pwede ba tayong pumikit? Okay lang. Kung merong bumabagabag pa sa puso mo, kapatid, kung merong nagbibigay sa iyo ng alalahanin, ng pagkalungkot, ng takot, bigay natin sa Panginoon. Ialay mo sa Panginoon ang sitwasyon mo. At muli, hilingin mo sa Diyos na, Lord, hawakan mo ang puso ko. Hawakan mo ang buhay ko. Turuan mo akong sumunod sa iyo. Turuan mo akong magtiwala sa iyo. Turuan mo akong sa iyo lamang kakapit. Dahil kahit kailan, hindi mo ako bibitawan. Kaya Lord, anumang pangamba, Lord, alam ko, sa pamamagitan ng iyong presensya, ito ay aalisin mo. At papalitan ng kagalakan ang buhay na ito. Papalitan ng kapag-asahan na may magandang mangyayari sa amin, Lord, dahil kasama ka namin. Na may maganda kang gagawin sa iglesia mo dahil kasama ka namin. Na may maganda kang gagawin sa aming mga trabaho, sa aming mga business. Alam ang hahawakan na ito dahil kasama ka namin. Ikaw ang aming moob at kanlungan. Ikaw lamang ang aming matibay na sandigan. Paalalahanan mo kami, Lord, kung sa panahon nawawala yung pagtitiwala namin sa iyo. Na lagi kami bumalik sa piling mo at magpasako palagi. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila. Sa tanging pangalan ng iyong sa Jesus. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos sa buhay.